Numbers chapter 13, verse 1. And the Lord spake unto Moses. Yan ay yung ano natin, nagagamit na natin. Yung bago natin, no? Sa backup. Dapat pala kanina nag-try kami dyan sa backup, ano? Kung no, kasi nagdagdag tayo ng mixer. High quality na klase ng mixer. So, ang boses namin ni Brother Larry, Brother Roland, pag may auto-tune ba yan, Brother Carl? No? Pag ginamitan ng auto-tune yan, kung anong ganda ng boses nila dyan, kayang-kaya namin yan. No? No, ma-jokingly. No, yun yung ninagdag natin. No, kasi kailangan din talaga sa church natin. Kasi wala tayong kaalam-alam. Yung mga microphones na ginagamit pala natin every time we have services. No, mga 21, 22, yung dami ng microphones natin dito. So, kailangan pa kasi nagsisiksikan na lahat diyan. So, kasama yun sa mga arrangement and thank you Lord, no, na sa mga provisions na ginagawa ni Jesus sa atin. So, let's sa verse 1, And the Lord spake unto Moses, saying, ang sabi ng Panginoon kay Moses, no, send thou men that they may search the land of Canaan. No, magpadala ka ng mga tao doon na magsi-search, mag-spy, maggalugad, ano pa bang ibang term ng search, no? Halughog, no? I-check lahat on every side ang lugar ng Canaan, which I give unto the children of Israel, na aking ibibigay, binigay na nga dapat yan sa mga anak ni Israel, of every tribe of their fathers shall ye send a man, everyone a ruler among you. No, so magpadala kayo ng mga spy doon in every tribe, yung ruler, yung maasahan sa bawat tribo. So sa 12 tribes, no, isang ruler. So yan ang ihahanda na ipapadala. Sa verse 3, And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua, the son of Zachor; of the tribe of Simeon, Shaphat, the son of Hori; of the tribe of Judah, si Caleb, the son of Jephunneh; of the tribe of Issachar, Igal, the son of Joseph; of the tribe of Ephraim, Hosea, the son of Nun, or Joshua. Diyan nanggaling si Joshua, tribe of Ephraim. Wala namang tribe ni Ephraim, but coming from Joseph, Ephraim and Manasseh. At yung sa 12 spies na pinadala, ang isa to replace sa tribe ng Levites, because ang mga Levites hindi sila pwedeng kasama doon sa pag-spy because ang trabaho nila ay dito to minister sa tabernacle, sa altar. So may replacement yung tribe ni Manasseh, also coming from the tribe of Joseph. Of the tribe of Benjamin, si Palte, the son of Raphu; of the tribe of Zebulun, Gadiel, the son of Sudi; of the tribe of Joseph, namely, of the tribe of Manasseh, si Gadi, the son of Susi; of the tribe of Dan, Amiel, the son of Gemalai; of the tribe of Asher, Situr, the son of Michael; of the tribe of Naphtali, Nabi, the son of Bophsi; of the tribe of Gad, Geuel, the son of Machai. These are the names of the men which Moses sent to spy out of the land. And Moses called Hosea, the son of Nun, Jehoshua, or Joshua, or Savior. Sa Deuteronomy, daanan natin saglit ito mga kapatid. Deuteronomy chapter 1, sa chapter 1, verse 21. Behold, Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it.
No, ito ay instruction na nanggaling sa Diyos nang sabi niya, okay, no, puntahan niyo yung lugar niyan and possess it, kunin ninyo as the Lord thy God of thy fathers hath said unto thee, fear not, neither be discouraged. No, pinangako na yan ng Diyos, andyan na yan, kukunin na lang ninyo, puntahan na lang ninyo, huwag kayong matakot or madismaya o madishearten o mangatog ang inyong mga puso. Sa 22, and you came near unto me, every one of you, and said, we will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what we must go up, and into what cities we shall come. No, ang instruction ng Diyos, puntahan nyo na, you conquer the land, pinangako ko na yan sa inyo, ang susi lang, huwag kayong matakot, huwag mangatog ang inyong mga puso, maging matapang kayo, yan lang ang kailangan yung gawin. But ang tao, ang buong Israel, ang kanilang sabi, saglit lang. No? Magpadala tayo ng spies. Doon kasi baka kung ano ang mayroon sa lugar, yung mga tactics na ito talagang needed dahil yun naman talaga ang kailangan. Pag ikaw ay umatake sa isang lugar, you must know the place, you must know the enemy, ano ang mga tao, mga malalaki, maliliit, ano ang mga armaments nila dyan, ano ang kanilang fortress. Lahat, kailangan yon para sakupin. Pero ang instruction ng Diyos, hindi, puntahan nyo. Huwag lang kayong matakot. Hindi na kaya mga spy. Matagal ko nang alam yan. No, kaya nga sinabi ko sa inyo, diretso. No. Pero ang tao, hindi, saglit lang. No, manigurado tayo. That is why ito ang nangyari. Sa verse 23, and the saying pleased me well, and I took 12 men of you and one of a tribe. And they turned and went up into mountain, and came unto the valley of Eshcol and searched it out. So, andyan na yung nangyari. Balik tayo ulit sa, mamaya daanan lang natin yan, sa chapter 13. No, but before that, we will pray. Lord, again, thank you for every day you've given us the breath of life, Lord Jesus. Ang kondisyon ng aming mga katawan ay not perfectly, that we're always in good condition, but Lord, your grace is always sufficient for us. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your understanding, for your patience. Thank you, Lord, for the healing that you've given us every day, Lord Jesus, sa aming mga kapatiran, sa mga kapatiran namin na patuloy nagpapagaling. Lord, be with them. Yung may mga karamdaman sa ngayon, you heal them, Lord Jesus. And Lord, we are so thankful for always delivering us new souls na mabigyan mo ng Holy Ghost. Thank you, Lord, so much sa every classes na mayroon tayo sa church. Lord, thank you na lahat ng ito ay nagpapatibay ng aming paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. And Lord, bless your word this morning. We praise you and we love you. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. No, so, mabilisan lang basa natin ito para maka-discuss tayo. Sa 17, sa chapter Numbers 13, and Moses sent them to spy out of the land of Canaan and said unto them, get you up this way southward and go up into the mountain. No, so dito kayo dumaan, kayo na 12 spies, no, one in every tribe, the best, the ruler, no, talagang ikaw ba naman i-represent ng iyong tribo? No, ay ito yung namin, pinaka-valiant man, pinaka-brave man, pinaka-courageous man namin. Yan ang isama doon. Yon ang alam nyo. Yon ang hindi ko alam. No, parang yung pinadala, pinangalanan pa sila, sana hindi na lang pinangalanan, ano? No, kasi for everlasting, yung pangalan ng 10 ay nakasulat na kung ano ang kanilang ginawa. No? Nanaturingan pa na talagang the best of the best, no, the best of the West, no? And go up into the mountain and see the land. Tingnan ninyo ang lupa, what it is. No, ano bang mayroon dyan? And the people that dwell therein, yung mga tao na nakatira dyan, anong kanilang mga itsura,
sila ba mga high class na, may mga machine gun na sila, may mga tangke na sila, may mga RPG, may mga kung anong mga gamit na sila mayroon dyan. Whether they be strong or weak, malalakas o mahihina, few or many, marami o kukunti, and what the land is that they dwell in. Lahat ng ito, mga kapatid, na instruction ni Moses, matagal nang sinabi ng Diyos sa kanila, you go and possess the land, for that land is flowing with milk and honey. Lahat ng pangangailangan ninyo andoon na sa lugar na yan. At yung lugar na yan, you will eat without scarceness. No? Hindi kayo magugutom kahit eat all you can every day. No? Hindi magkukulang ang lugar na yan. Yan ang lugar na ibibigay ko sa inyo. Grabe ang Diyos na ito, no? No, ano yung title dati ni Brother Roland? God will not settle us for less. No. Ang Diyos hindi magsisettle sa atin na ito lang kasi ang kinaya ko kaya pagtiyagaan nyo na lang. Hindi ganun ang Diyos natin. No, He can give us more na tayo na lang ang susuko dahil sa dami ng binibigay niya sa atin. Sa protection, sa guidance, sa lahat, mga kapatid. No, matagal na yan. Tapos anong ginawa? Okay. Another instruction. Ganun naman talaga tayo ng mga tao. Paulit-ulit. No. And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. No, pag sila nakatira sa mga kubo-kubo lang, mga payag, mga tents, madali lang, hindi natin problema yan. Pero pag ang kanilang mga kabahayan na ay gawa na sa mga adobe, gawa na sa mga precast, mga I-beam, mga H-beam, mga mahirapan tayong buwagin sila. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So magdala kayo ng ebidensya, ng bunga, kung ano ang mayroon sa lupa na yan. So, ang utos, good courage. So 21, so they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath, and they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Shishai, and Talmai, the children of Anak, were now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. So sa lugar na yan, sa Promised Land, maraming mga nakatira ng mga giants, physically. Mga lahi ni Goliath ang mga nakatira doon. And after 50 years, ang lupa na ipinangako kay Caleb ay hindi pa ganong kalaki. So ang sabi ni Caleb, give me a chance. Sa edad niyang yun, na may edad na, sabi niya, bigyan mo ko ng pagkakataon, Joshua. Yung lugar ng mga higante na yan, one time lang, bigyan mo ko ng pagkakataon, uubusin ko yan para makuha ko yung lugar. Ibang klaseng thinking. Ganon si Caleb. Sa 23, and they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. May mga bunga ng grapes doon. Kasi nung time na ito yung time, mga July, August, tapos pagdating ng mga October, iha-harvest na yung kanilang mga grapes doon, mga pananim, mga hinog na yan. At yung mga grapes nila, so nagputol lang sila doon. Yung kanilang pinutol, hindi ito yung pupunta tayo sa La Union, tapos magpapapicture tayo doon sa mga grapes. Yung nakaganong ka doon. Yung grapes natin, isang cluster na yon, pero nakaganong ka doon. Tapos parang mga Jolens lang yung laki ng mga grapes natin. And they bear it between two upon a staff. So mayroon silang kawayan o tungkod, dalawang tao magbubuhat ng isang cluster of grapes. Ganon ka lalaki. And they bear it, and they brought of the pomegranates and of the figs. The place was called the brook Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. So, grabe na assignment ito.
40 days, galugarin nyo lahat. After 40 days, balik kayo. Sa loob ng 40 days, siguraduhin ninyo na hindi kayo matiktikan at malaman na kayo ay spy. O, di ba? Magagaling. No? Ganon ang mga Israelites, yung kanilang Mossad. No, mayroon silang ano diyan. Imagine yung isang buong eroplano, no, hinijack. Andon yung mga kriminal sa loob. Mga true story yan. Pero anong nangyari? No, lahat safe. No, ang kriminal na ano tawag doon na ano nila nagawa ng paraan, walang namatay sa loob. No, tapos yung isang hitman, isang kriminal na leader ni Hitler nung time ng World War II, tumakbo papunta ng South America sa Venezuela yata. No, nagtago doon si ganon basta yun si ano nga ba first name ni Hitler? Si Adolf Eichmann. Yan. Tama. Pumunta ng South America, no, nagtago doon, nag-disguise, pinag-aralan ng mga Mossad, no. Walang kaalam-alam, no, at yung Mossad, yung German na yon, na leader din ng time ni Hitler, no, dinampot nila, kinuha, nilipad sa eroplano, binalik sa Israel. Doon, inano yung kaso, hindi sila makapaniwala na ganong kaliit na tao, pero kayang pumatay ng buong sangkatauhan, just like Hitler. No, ganon ang mga Mossad, mga spy. Sa verse 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. No, so dahil 40 days sila, pagbalik nila, kailangan may ebidensya. Moses, ito yung dala namin, ito yung bunga, patunay kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano mayroon ang lupa na yan. No? And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. No? Totoo na ang lugar na yon ay umaagos ang gatas at ang honey, and this is the fruit of it. No, magkanong gatas, magkanong honey sa ngayon? No, yung mga honey natin sa merkado, lahat peke. No, 100%. Gusto mong kumuha ng tunay na honey, magpakuha ka sa Aita o sa Mangyan. No, o di kaya yung iba, kinukulture na eh. No, may halo na 95, 99%, pero pag gusto mo ng tunay na honey, napakamahal. No, pero ito ay talagang sagana. Nevertheless, ito mga kapatid, okay lahat ang pangako ng Diyos, yung pagkain hindi natin poproblemahin, yung inumin hindi natin paproblemahin. Sa 28, nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Ang problema natin sa ngayon, yung mga tao na nakatira doon ay malalakas, malalaki, and the cities are walled. No, mahirapan tayo, maraming gamit ang kailangan para magiba natin ang mga pader, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Ang problema pa, may walled cities na sila, asinsado ang lugar, malalaki yung mga tao, ang mga lahi ni Gulayat andoon pa. No, dagdag. Unang sinabi mo, natakot ka na. Pangalawa, dinagdagan mo pa. Hindi ka pa nakontento. Pangatlo, dinagdagan mo pa rin. No? Takot na lahat, mga kapatid. No? Ganon ang mangyayari. To see is to believe. No? The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, by the coast of Jordan. Sa verse 30, and Caleb stilled the people before Moses. Sabi ni Caleb, sabi niya, kalma lang. Tahimik muna, relax lang. No? Sabi niya, let us go up at once. Sabi niya, kayo, kung ano-anong pinagsasabi niyo, lahat negative, kalma muna kayo. Sabi niya, atakihin natin, one time lang. Ibang klase ito si Caleb.
and possess it, for we are well able to overcome it. The title of our preaching, Hidden Opportunity. No, hidden opportunity. No, mga tago na pagkakataon, oportunidad. Tago, no? Hidden opportunity. Opportunity, a set of circumstances that makes it possible to do something. No, pagkakataon, no, na pwede nang may magawa, no, pero maraming rason bakit hindi masunggaban yung pagkakataon, yung no na pagkakataon na pero lumampas pa, no, dahil maraming mga rason. No, ito mga kapatid, maraming mga hidden opportunity, no, ang pwedeng mangyari sa buhay natin. No, opportunity, sabi nga nila, ay minsan lang kakatok, no, ang oportunidad sa buhay natin. Tama ba? No? At pag hindi mo kinuha yung oportunidad na yon, baka pagsisihan natin. But depende yan mga kapatid sa kung anong klaseng pagkakataon, no, ang nasa harapan natin. Pwedeng pagkakataon para tayo ay lumago, para tayo ay yumaman o masenso sa buhay, pag ginrab natin ang opportunity o pagkakataon na yan, or pwede rin yung pagkakataon na yan para masira ang ating buhay. No, dahil ang ino-offer ng pagkakataon na yan ay pagkakataon, no, na hindi tama, lalo na pag mali ang pagkakaintindi natin sa oportunidad o sa pagkakataon na yan. No, dalawa nga lang yan. No, sabi nga sa preaching dati, you look that opportunity, baka yan ay oportunidad para hindi ka umasenso sa buhay. Yan ay oportunidad para matrap tayo sa buhay. Para lalo tayong masira sa buhay. In every opportunity, we have different perception. No, iba-iba ang ating perception sa bawat oportunidad. Iba-iba ang ating pananaw, pagkakaintindi sa bawat pagkakataon sa mga estudyante natin hanggat may pagkakataon na kayo ay makapag-aral. Mag-aral ng mabuti. No, mag-focus sa pag-aaral. Why? No, maging masipag sa pag-aaral. Why? You know, ang movies, pwedeng may rewind. Diba? No. Ang buhay natin, walang rewind ito. No. Anytime, hindi ko nakuha yung part na yun. Okay, paki-rewind. Anong fast forward? Rewind, ganun. Paki-rewind. Pero ang buhay natin, wala. No, kung ngayon pa lang ikaw, estudyante, mayroon kang pagkakataon na mag-aral, may provisions, may tinutulungan ka ng nanay, tatay mo, tita, tito, o sino mang pwede, scholar ka, you grab that opportunity, maging masipag, hanggat sa makatapos. Why? Pag ikaw, na 30 years old, 40 years old, mahihiya ka na mag-aral ulit ng elementary, kahit may ALS pa, Alternative Learning System, kahit mag-aral ka, mahihiya ka pa. Pag dumaan na yung mga panahon na yan, pag nalipasan ka na, tapos ng buhay mo, anong mayroon sa'yo? Kung maibabalik ko lang. No. Kung maibabalik ko lang. No. Ang dating ikot ng mundo. Hindi natin maibalik yon mga kapatid, at ano ang mayroon sa atin? Sana kung nag-aral lang ako ng time na yon, hindi sana ako ganito ngayon. Ano daw ang pinaka-vengeance natin sa poverty? Education. No, dahil edukasyon lang. No, ang problema sa school system natin ngayon, nagbuo ng junior high school, senior high school. Dagdag ka 2 taon, dapat second year college ka na. Pag-graduate mo ng junior, senior high school, grabe ang pangako, pero ultimo, gobyerno ayaw tumanggap ng junior, senior high school na graduate. Yun ang hindi napagandaan. No, pag nag-apply ka, ma'am, tapos po ako ng senior high school, ito po yung diploma ko. Ay, ang kailangan namin yung 4-year course. Ma'am, anong gagawin? Janitorial. Saan ka makakita niyan? No, hahanapan ka na college graduate, tapos no, underemployment, unemployment. No, ganon ang mga pagkakataon, mga kapatid. No, hanggat mayroong mga nangangaral sa atin. No,
tayo, mga kabataan, hanggat mayroong nangangaral, nag-a-advise, pakinggan natin yung mga pagkakataon na yan, mga kapatid. Because when we grow up, yung mga pagkakataon, kung anong mga dapat nating matutunan, we are all alone. Yung mga tao na yan, mawawala na yan sila. Magulang mo, mawawala na yan. Lahat ng pwede mong asahan, mawawala na yan. Yung mga pagkakataon na kailangan marinig natin yung mga advice, mga counsel, kailangan we must take that opportunity, mga kapatid. Pag estudyante, hanggat kaya, huwag mo nang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kasi, brother, kasi pag may girlfriend ako, ano yun? Anong tawag doon? Motivation. Inspiration. Inspiration pag okay kayo. Pag nagkalabo-labuan na, wala ka ng gana sa pag-aaral, frustration. Anak, bakit hindi ka na lumalabas ng kwarto? Nay, wala na kami. Nino, nay, wala na kami. Pati pag-aaral, nawala ng mga kapatid. Pag may pagkakataon, we must take the learning, the correction, the instruction, and reprove positively. We must take it positively, mga kapatid. Dahil kung tayo man may correction dito sa church, hindi yan personalan. Na we deal every situation. Because pag nakita natin ang resulta, pag sinunggaban natin ay mali, ay talagang masisira ang buhay natin. Pag mali din ang pagkakataon. Tayong dalawa na lang dito. Let us take this opportunity. Kayang-kaya natin to. Dalawa na lang. Sige, you grab that opportunity. Masisira ang buhay nyo, buhay natin. Criminals have different views of opportunity. Yung mga kriminal, kaya marami sila, Brother Ed. Imagine ang laman ng bilibid, ilang libo lang yung, Brother Ed? 9,000? Ngayon, ilan? 53,000? Terrible. Grabe. Dahil mali ang kanilang pick up at pag-iintindi sa opportunity. Yan ang oportunidad na pagkakaintindi ng mga criminals. Mayroong opportunity, mayroong, mayroong biktima, mayroong motibo. So pinaghalo-halo yan, ngayon andun na sila sa bilibid. And more to come. Mas marami pa. Samantalang sa Switzerland, yung mga kulungan nila, sinasara na lang yung mga kulungan kasi walang maipasok na kriminal. Sa atin dito, ay talaga naman. Pag higa mo, ano tayo doon? Hindi ito kwento-kwento lang. Pag higa nilang pag ganon, hanggang umaga, ganon na yan. Hindi ka pwedeng mag-opposite direction. Kasi dapat in unison kayo, in unity. Kasi pag gumanon ka, banggaan na yun. Ultimo toilet bowl, tatakpan lang yon. Kung kaya mong umupo doon hanggat makaano, basta lang maisiksik. So ang mga criminals, mayroon silang views na ganyan. Always their motive is to make people in trouble, afflict, steal, or kill people. So they have the motive, they have the opportunity, they have the victim. That's another way of grabbing the opportunity in a negative way. Now, the opportunities na pwede nating makasalubong sa buhay ay hindi lang ito tungkol sa sarili natin, hindi lang ito tungkol sa pamilya, sa kaibigan, but in all sides, especially in the spirit or in the church. So ito, mga kapatid, sa verse 30, yung binasa natin kanina, again, the title of our preaching, Hidden Opportunity. Ito ang pinagkaiba. Caleb stilled the people. Ito ang sabi ni Caleb. Sabi niya, kalma muna kayo. Sabi niya, saglit lang. Sabi niya, atakihin natin one time lang. At makuha natin yung lugar na yan. For we are well able to overcome it. Sabi niya, kayang-kaya natin na atakihin sila. Kayang-kaya natin yan. Caleb said, yes. Ang gustong sabihin ni Caleb, yes. We agree that the land is fruitful. Walled cities,
And the inhabitants were big giants. No, sabi niya, agree ako. No, kami ni Joshua, agree kami sa sinabi niyong na kayo na 10. Sa sinabi niyo na ang lugar ganito, ganyan, ang mga tao malalaki. Sabi niya, agree kami dyan. Dahil yun naman ang realidad. But me and Joshua were totally disagreed in our inability na hindi natin kayang talunin ang mga tao na yan. No, yung mga tao doon. No, salakayin natin sila kahit once lang. No, dahil matatalo natin sila. The 10 walk by sight naturally. No, kung ano lang yung nakita, yun lang yung basihan mo, yun lang ang ebidensya mo, yun lang, malalaki. So, ang lugar, nakapader, so, okay, negative. Huwag nating ituloy ang plano, hindi natin sila kaya. No, ganun lang. No, ang Russia, akala ni Putin, no, ilang linggo lang, ilang buwan lang, ang Ukraine, luluhod na. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. No, akala niya, kaya niya. No, so, ganun ang nangyayari. No, but Joshua and Caleb walk by faith. No, nakita nila, totoo, malalaki. No, ang pananampalataya, mga kapatid, at tiwala sa Diyos, hindi nakakaramdam ng takot. No, pero pag puro physical ebidensya, kung ano lang nakikita natin, ay puro takot lang ang mangibabaw sa atin, the language of unbelief is that, ito, ang gusto nilang sabihin, yes, we saw, nakita namin. No, negative unbelief. We are not able. We are not as strong as they. No, yan ang kanilang mga sentimento. But Caleb and Joshua walked by faith, saw by faith, and acted by faith. And the language of faith is always optimistic. No, laging positibo pag may pananampalataya. Always positive. Yes, you are able. We are able. The Lord will bring us into the land and give us, the giants are bread for us. No, wala yan. No, mga panghimagas lang natin yan, Brother Vincent. No, they are defenseless. The Lord is with us. Do not fear or be afraid. No, dalawang klase ng pananaw. Why, mga kapatid? No, naturingan pa naman na 12 sila. No, majority wins. No, 10 dahil marami sila. So yun ang pwedeng papanigan. Sa verse 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search is a land that eateth up the inhabitants thereof. No, talagang in-exaggerate pa ng gusto. No, grabe yung mga nakatira doon. No, sila kaya nilang magpatayan, kaya nilang magkainan. No, mga animal, yung instinct nila, ibang klase yung mga tao doon. And all the people that we saw in it are men of a great stature. Saan ka nakakita, sasalakayin mo yung kalaban, tapos i-exaggerate mo lahat ang kanilang kakayanan. No, Lord, grabe, napakalaki talaga ng problema na hinarap mo sa akin ngayon. Hindi ko kaya ito, nagawa ko na lahat. Lord, grabe, ang laki-laki talaga ng problema ko. Ano? Nakailang sigaw na ang Diyos mo, do not be afraid. No, Lord, grabe, ang laki on all sides. No, talagang wala tayong paraan, Lord. Talo tayo rito. Lord, tanggalin mo na lang tong sitwasyon ko kasi hindi ko ito kaya. Instead na harapin, ipatanggal natin sa Diyos. No, Lord, tanggalin mo na lang kasi talo ako talaga dito. No, yun ang thinking natin. And there we saw the giants. Nakita namin yung mga higante, the sons of Anak, no, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers. And we were in their sight. No. Sino ang nagsabi nito sa kanila? Sabi, no, paningin namin sa sarili namin, kami mga balang ba yun? No. Tipaklong. Sabi niya, grabe, paningin namin sa sarili namin dahil sa laki nila, parang mga tipaklong. Ha? Tama. Grasshoppers.
No, parang tipaklong na kami at ang kanilang kaisipan ganon din sa sa kanila. Imagine mga kapatid pag ang takot na nangingibabaw. No? The title of our preaching, Hidden Opportunity. No, why? No. Hindi natin makita ang oportunidad because opportunity is being covered by fear. No. Is being covered by doubts. No. Maraming mga pagkakataon na nilalagay ang Diyos sa harapan natin na maibigda natin siya. No? Na mapagtagumpayan natin ang sitwasyon at siya ang mag-glorify natin. But we cannot do that dahil yung opportunity na dapat matayuan natin siya, ang nakita natin takot. Ganon ang mangyayari. No? So the opportunity na mabida, ma-represent natin yung sarili natin. Why? Ito ang pagkakataon na hindi nakita ng 10. No? Hindi nila naintindihan bakit sila pinadala doon. No? Pinadala ka doon para tapusin, to get the job done, mabigyan ng lakas ng tao, tapos pagbalik mo rito, ano nangyari sa gawain? No? Brother, ayaw ko nang bumalik doon. Bakit? Gutom inabot ko. No? Talagang patay. No? Wala talaga. So anong gagawin natin sa gawain? Brother, iba na lang. No? No, ito ang mga realidad. No. No. Na pwedeng mangyari. Sayang na ang 10, that is why kita natin dyan, yung susunod na trabaho, si Joshua nagpadala ng spy, 2 na lang. No? Mabuti sa 12, may 2 pa, na iba ang kanilang kaisipan. Why? Ang nakita ng 10, ang ganda na ng pangako, ang ganda na lahat ng sinabi ng Diyos, hindi nila nakita dahil sa sobrang takot kung ano ang kanilang nakita. Pero si Joshua and Caleb, they saw the hidden opportunity na hindi nakita ng 10. No? Yung nakatago lang na oportunidad, hindi hindi kami agree sa inyo. No, kayo natatakot, pero kami ni Joshua at ni Caleb, no, salakay tayo, why? Ang Diyos nangako na. No, ang kailangan lang nating gawin, kumapit sa salita ng Diyos, no, at tuloy tayo sa gawain, tuloy tayo sa inaharap natin sa buhay, kung ano man ang nilalabanan natin, harapin natin yan dahil ang Diyos may pangako. And after that opportunity na maharap natin, mga kapatid, what a great reward. No, yan ang katotohanan, mga kapatid. Why? No, hindi nila, gano'n naman, hindi mo makita ang pagkakataon na mayroon ka nang magawa dahil mas nangingibabaw ang takot. No? Yung mga tamad, wag nang taas ang kamay. No? Yung mga tamad, hindi nila makita ang opportunity na sila makakain, na sila makainom. Why? Dahil nangingibabaw ang katamaran. No. And the slothful does not deserve to eat bread. No, Bible na ang nagsasabi niyan. Ang tamad hindi dapat pakainin. No, why? Hindi. No, iba ang pananaw. No, nagugutom ka, wala kang resources, wala ka kahit ano, at ang Diyos nilalagay ang pagkakataon na tayo mabasa natin ang pagkakataon na yan, at pag nabasa natin, Lord, grabe lahat takot na. Lord, grabe, nakakatakot tong sitwasyon na ito. Pero ang Diyos, mayroong hidden na reward, na kalakip, yung oportunidad na yan. No? Because sometimes, minsan, mga kapatid, there are times that God will call us to fight the battle. Maraming pagkakataon na ang Diyos mismo ang tatawag sa atin na labanan kung anong mga battle, mga trials natin sa buhay. Siya mismo ang tatawag sa atin. But there are times God will bring us into a situation to see the opportunity that we will be the one to fight the battle. No? Ang Diyos minsan, wala siyang choice kung hindi, oy, ikaw, labanan mo nga yung battle na ito. No? But there are times, no,
ang Diyos ang gagawa, hindi niya tayo tatawagin sa gera upang tayo ang lalaban. Ano ang gagawin ng Diyos? He will show us the situation na tayo ang magde-decide, sige Lord, walang lalaban kung hindi ako. No. Because nobody else. No. Para ito sa atin lahat, mga kapatid, just like David. No. For 40 days, alam na natin ang kwento na ito. For 40 days, no, maligning our God, the host, the armies of the living God, minumura na ang Diyos ng Israel, ng mga Palestine. No, andun si Goliath, nakatayo for 40 days. Every day, ganun ang mangyayari. O, sinong lalaban sa akin? No, wala pala yung Diyos nyo eh. Wala pala kayong mga kwenta eh. No, 40 days, ganun ang gawain. And God has given all those soldiers, Israelites, God has given the opportunity for King Saul to fight Goliath. No, at least kung si Saul ang lalaban, 6-footer din siya, si Goliath 9 feet 6 inches, no, yung taas, kunti na lang ang diferensya, di ba? Pwede na. Kunting ano na lang, no? Takong na lang, pwede na. No. But they never saw the opportunity. Hindi nila nakita na ang lahat ay grabe, walang lalaban. 40 days na tayo dito. Ang Diyos natin, He is a living God. He is our captain of the host of Israel. No, pero for 40 days, walang nangyayari. Why? Because of takot. No, nawawala, hindi makikita ang oportunidad. Lord, no, 40 days na ang lumipas, hanggat sa dumating ang shepherd boy, ang batang maliit, no, pero gwapo, no, ang ganda ng balat, no, mamula-mula, no, biglang nakisingit doon sa isyo, no, pagdating doon, ano nangyari? 40 days na kami rito. No, hinayaan lang namin na imalain, murahin ang Diyos namin dito. No, ganito nangyayari. Sino yan? Si Goliath, siya yung nagmumura sa Diyos natin at everyday nagde-defy, nanghahamon siya. So, for 40 days, anong ginawa nyo? Wala takot kami lahat eh. No, ganun ang nangyayari. Pero iba ang pananaw ni David. Ano ang pananaw ni David? Hinayaan nyo lang sa loob ng 40 days. No. Sabi niya, hindi nyo nakikita, may opportunity. At yung opportunity na yan, ang sabi ni David, lahat kayo for 40 days binigyan. Wala namang sinabi dyan. Pero sa isip siguro ni David, sabi niya, for 40 days, from you being king, mga sundalo, mga generals, mga captain, mga lieutenants, mga kadete, lahat kayo binigyan ng Diyos for 40 days. And God is not unfair. Binigyan kayo ng 40 days to see that hidden opportunity na pag isa ang may tumayo dyan, magtapang-tapangan at labanan ang Goliath, God will be with him at kayo ay mananalo. Pero anong nangyari, mga kapatid? No, wala. No, dahil sa grabe, ano? Ibig sabihin, ang daming opportunity ang pwedeng lumampas sa buhay natin na hindi natin makuha, mag-grab dahil nangibabaw yung takot. Na kung tutuusin, yung opportunity na dumaan, pagkakataon na sana yun na tayo ay umasenso sa buhay. No? Lord, grabe. 2 years na, 3 years na akong naghahanap ng trabaho. Wala pa rin, Lord. Nasa bahay ka lang naman siguro. No? Nagbibigay ka ba ng resume mo? Nag-aabot ka ba ng ano? No, pasalamat ka kayo mga kabataan sa ngayon. Kahit sa bahay lang kayo, tak, 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 tak. Sir? Yes, okay. What's your name? Nakaharap na kayo. Hindi nyo na naabutan, iikot kayo sa buong Makati, sa buong Manila, magdadala kayo ng envelope, naka-long sleeve kayo, pupunta doon, ay, nakapila ka rin? Nakapila ako. Ang ganda ng suot mo, babiyahe ka, nakakurbata ka, naka-long sleeve ka, pawisan ka na, kakaikot sa buong Metro Manila. Hindi nyo yan naranasan ng mga kabataan. That is why yung mga henerasyon ngayon, ang lakas ng loob, ay sir, tanggap ako, hindi. Oy, ikaw, tanggal ka sa trabaho ngayon. No problem, sir. Maraming trabaho sa ngayon. Wala silang takot magsabi na, resign na ako, sir. Sir, gusto ko sanang magbakasyon sa susunod na linggo. Hindi ka pwede. No, kasi may trabaho tayo. Okay, sir, I will, my resignation. I will give my resignation para makagala na ako. Ganon katindi ang mga kabataan sa ngayon. No? Pero iba ang time na yon, mga kapatid. No, at yung mga nauna sa atin, hanggang ngayon, mabibilang mo.
No, sa ngayon, magtrabaho, 6 months, 5 months, 1 month. Pag biglang nahirapan, ano ang gagawin? No, resign ka agad. Ang hirap eh. No, pero yung mga nauna sa atin, no, pag sinabing nauna sa atin, kayo na lang mag-isip kung anong edad nila. no, no, no. Sila sa trabaho, 20 years, 30 years, 40 years, 15 years, the most siguro, 5 years, 3 years. Ganon, bago maghanap ng ibang trabaho. Different opportunities, mga kapatid. Pero itong sa sitwasyon na nangyari doon sa kay David, ito parang the same situation, Joshua and Caleb. Dahil sa sitwasyon, mga kapatid, for 40 days, walang nangyayari. Only the boy saw the opportunity. Wala. Ang Diyos napilitan na eh. Sabi niya, David, ano ka nga doon? Makiusyoso ka nga, makichismis ka nga. Dahil silang lahat wala ng lakas ng loob. They never saw the opportunity na pag nangyari ito, halimbawa, na mayroong nakakita ng oportunidad, si David, imagine, a shepherd boy, from 17 to, sabihin mo, this time, may ano na siya, mga, basta nasa Daisy, ganon, o 21, 22. Ganon ang kanyang edad. Joshua and Caleb, iba ang kanilang thinking because they saw the opportunity, they believe in their God. Ganun pala, Pag nangibabaw ang pagkakataon na mayroong kang magawa, hindi mo naiisip ang negative. Hindi mo naiisip kung kawawa ka ba. Hindi naisip ni Joshua and Caleb, pag sinalakay namin ito, paano naman ang pamilya namin? Pag sumalakay kami, paano ang anak ko? Pag sumalakay kami, paano ang asawa ko? Paano si nanay, si tatay? Ako ang nagbibigay ng tinapay. No. Lord, pag ito hinarap ko, dahil walang harap, Lord, paano pag namatay ako? Never sila nag-question ng mga bagay na yan. Ano sabi ni David? 40 days walang nangyayari. Wala bang cause? Wala bang dahilan na hindi kayo lumaban? Ang Diyos natin iniinsulto na, hindi nyo nakita yan. Hindi nyo nakita ang pagkakataon na kailangan labanan natin siya dahil ang Diyos natin matagal nang iniinsulto ng uncircumcised Philistine na ito. Hinahayaan nyo lang. Hindi nyo nakita ang pagkakataon na yan na pwedeng kayo ang humarap at ipagtanggol ang ating Diyos. Hindi nila nakita lahat ng yan. But never, sa edad, sa laki ni David, never niya. Sabi niya, sige, anong price? Ganun ang thinking. I saw the opportunity. Ano ang price na pag natalo ko si Goliath, anong price ko? Hindi niya naisip, pag ako lumaban kay Goliath, pag ako nabuhay pa rito, pagdating sa bahay, patay ako kay tatay ko. Kasi number 1, nakimarites lang ako, nakiusyoso lang ako. Pinadala lang ako ng pagkain, tapos doon, nakipaglaban na ako. May ganun pa naman yung kabataan. Nak, bili ka nga ng suka doon. Bili ka sa tindahan. Hindi na nakabili. Mamaya, ang nanay may dala ng pamalo. Nak, andun na, nagbubugoy, naglalaro na sa kasamahan. Nakalimutan na yung inutos. We're saying, mga kapatid, David saw the opportunity. Pag ang pananampalataya ang pumasok sa atin and we saw the opportunity, David never thought, pag nilabanan ko ito, baka mamamatay ako rito. Bakit tayo takot na, anong tawag doon, na sunggaban minsan ang mga opportunity, especially sa paglilingkod natin sa Diyos, dahil marami tayong iniisip. Lord, pag sinunggaban ko ito, Lord, pag nagpaalam ako sa boss ko, hidden opportunity. Lord, wag na lang akong magpaalam sa boss ko dahil baka hindi ako payagan, baka hindi ako ma-promote. Dahil ang dami ko ng excuses na every Wednesday, a-attend ako sa prayer meeting. On a Sunday, lagi kami may overtime. Lord, hindi na lang ako magpapaalam. Dito na lang ako kasi sayang naman pag ang promotion ko, ganito ang mangyari, baka hindi matuloy. Dahil sa takot. Lost opportunity. Ang gustong mangyari ng Diyos, sige anak, ipaglaban mo ako. Sige anak, tayuan mo.
Magpaalam ka, punta ka para makita mo kung ano ang resulta nung pagtayo mo sa akin. No. At pag nangyari yan, mga kapatid, we saw the opportunity, but sometimes it is really hidden. No. Ilalagay ka talaga ng Diyos doon na tayo ang makakita ng sitwasyon at tayo ang magde-decide na tayo ang lalaban. No. Ipapakita lang ng Diyos ang sitwasyon. O, ayan anak, ikaw ang mamili kung tatayuan mo ako o hindi. No. Hindi inisip ni David na pag nilabanan ko si Goliath, posible mamatay ako. No, posible mabalian ako rito. Ay talagang patay ako rito. No, ni minsan hindi nakalagay dito na naisip ni David yan. No, why? Grabe klase tao, ano? No, hindi niya naisip, Lord, may nag-aabang pa na future sa akin. No, Lord, ngayon, pag nag-decide ako ng ganitong bagay, paano naman yung future ko, Lord? No, God holds the future. No, sa kanta pa lang natin. No. And we will never sow that opportunity. Why? Ang dami nating agam-agam sa buhay. No, ang dami nating, Lord, paano ito, Lord? May mga anak pa ako, Lord. Maliliit pa sila, Lord. Lord, paano naman yung asawa ko? Kakaumpisa pa lang namin, Lord. Lahat na lang because of fear. Dahil sa takot. Pero pag pinalitan natin, mga kapatid, ganun pa lang mangyari. Lord, we wanted to stand before your eyes. Gusto ka naming ipaglaban, grabe, ano? Pag nangibabaw na yung pananampalataya natin sa Diyos, lahat ng negative, hindi natin maisip. No? Tanggal lahat ng ganyan, mga kapatid. No, ubos ang lahat ng yan. No, pag nangibabaw, yung ating pananampalataya sa Diyos, and we saw that opportunity, mga kapatid, no, remember, should we say praise the Lord? No, again, if you are a boss, kasi iba-iba eh. If you are a boss or one, given the power and authority, no, hindi yan pagkakataon para abusuhin natin yung kapwa natin, yung mga nasasakupan natin, under sa atin, saktan natin, murahin natin. No, that is not the right opportunity. No, hindi yan ay tama. No, at hindi rin naman pwede na bilang empleyado, gagamitin mo lagi yung rason o yung weakness natin palagi, always to say sorry and to have an excuse sa trabaho natin. Hindi rin yan ang pagkakataon, mga kapatid. No, yung bang Sabado pa lang, magparamdam na tayo na parang mayroon tayong nararamdamang kakaiba. No? Dahil opportunity na ito para bukas magpaalam ako sa church. No? Opportunity na ito, ngayon pa lang, brother, hindi na maganda yung pakiramdam ko. Anong araw ngayon? Sabado. No, para pagdating ng linggo, pagkakataon na tayo ay magpaalam, tapos magulat-gulat ka, andun sa Tagaytay, andun sa Baguio, andun sa kung saan-saan. No. Opportunity. No? Pagkakataon na. No? So, ibang usapan yan, mga kapatid. No? Ay ito, pagkakataon na. No? Pagkakataon na para buhusan ko lahat ang aking brother o sister ng aking sama ng loob. No, never use that opportunity. Remember, Satan is like a roaring lion. No. Para siyang talaga, mananakmal anytime, gumagala si Satanas, kagaya ng isang leon na gutom, moving, walking to and fro, seeking whom he may devour. Satan is always good in looking for the opportunity to devour his victim. No, to devour. No, magaling kumuha ng oportunidad si Satanas. No, and never stay away from temptation. No, ilang beses na nating na-discuss yan, mga kapatid. No, huwag nating labanan ang temptation. We must run away from temptation. No, lumayo, takbuhan natin ang temptation because Satan, nakikita ni Satanas yan, okay, sige, talo mo ako ngayon. Nakakita ako ng opportunity, pero talo ako ngayon dahil malakas ka. Bukas ulit, see you. No, see you. No, kasi mangyayari ulit. At huwag tayong magstay dyan, mga kapatid. Looking for the opportunity to devour his victim in the church. No.
Yung mga nasa labas dyan na walang pakialam sa Diyos, membro na yan ni Satanas. No? Kanya na yan. No, package deal na yan. Yung mga tao dyan na walang pakialam, walang puso sa Diyos, no, hindi niya na yan binibigyan ng pagkakataon. No, kanya na yan lahat eh. Ang focus ni Satan dito sa church. No, dito lagi ang focus niya. Why? Sa labas, package deal kanya na. Ang focus niya dito sa church kung paano siya makatagpo ng opportunity na may mabiktima. No, for many years, napakalakas natin sa paglilingkod sa Diyos. No, for many years. No, ang lalakas natin. No, magugulat ka. No, one day, 15, 20, 25 years sa church, one day magugulat ka anong nangyari. No, bakit biglang nawala? Bakit biglang nagbago ang paglilingkod sa Diyos? Bakit biglang nanghina? Bakit biglang ganito? Ano ang nangyari? Because Satan saw the opportunity to become a victim. Ikaw. No, matagal. No, at yan ay nakita ni Satanas, mga kapatid. No, wala siyang ibang pinaglalaanan ng time kung hindi ang church. No, na mabantayan niya ang bawat isa. No, ganon ang prinsipyo ng roaring lion. No, kaya niyang mag-antay ng 5-8 oras na nakaganon lang siya, walang galawan, kayang gawin ng leon yan. No, ang sinisigurado niya, less effort, walang galawan, basta sigurado, no, kahit mag-antay, ang galing mag-invest, di ba? Kahit mag-antay ako rito, pero sigurado naman na yan yung pahina-hina, no, na membro, pahina-hina na brethren, pahina-hina na zebra, pahina-hina na na kalabaw. No, antay-antay ka lang. No, pag yan mamaya, no, ganon si Satanas. No, and those that are lonely. Lonely people in the world. No. Yung anong lonely? Loner, lonesome, yung mga malulungkot, mga those that are discouraged, those that are in trouble, those that are in sickness. No, pag may sakit, no, we can be a victim of Satan. No, why? Pag tayo may sakit, no, yung pananampalataya natin nagbuboksing. Lord, kaya mo to? Ngayon, malakas ka. Mamaya, hindi. Ganun, naglalabanan. Pero anong sabi ng Diyos? Don't let your heart be troubled. No, huwag kang matakot kasi ang issue dito, may pananampalataya, may tiwala ba tayo sa Diyos o wala? Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. No, those that are in sickness, those that are disheartened. May mga heartaches, no, in doubts, in grudges, sama ng loob, may mga hinanakit. No. Those are proud people. No. Yon ang mga most positive victims ni Satanas. No. And we must always remember, mga kapatid, no, iba ang opportunity, no, iba ang sagot ng Diyos, no, sa mga prayers natin. At tayo rin titingin yan. Tayo rin ang magbalanse. Lord, ito ba ay opportunity na mapaglingkuran kita, may paglabang kita, matayuan kita? Lord, ito ba ay sagot mo? O Lord, ito ay opportunity na. Sa haba ng panahon, ngayon mo lang sinagot ang desire ng aking heart. Lord, this is the opportunity. Remember, is that an opportunity or a trap? Why? We must remember, and if we can see it, is it may reward ba ang hidden opportunity na yan? Tayo ba ay ano ang kalalabasan? Pag nasilip natin yung pagkakataon na yan, ito ba ay opportunity na mapaglingkuran ko ng Diyos ng tunay? Napakaklaro yun, mga kapatid. If we are doing something before God na para sa Kanya at yun ay kinalulugdan ng Diyos, kinatutuwa natin, sigurado maganda ang result niyan. No. Pero yung bagay na yan na ginagawa natin, akala natin opportunity, pagkakataon,
At pag yan ay tuloy-tuloy, at pag yan hindi maganda sa harapan ng Diyos, sigurado malungkot tayo. And time will come, tayo nang magde-decide sa sarili natin, aalis na lang ako sa church dahil hindi ko na kaya. Instead of repenting before God. Pagkakataon na mapaglingkuran natin ng Diyos natin, mga kapatid, pagkakataon na may paglaban natin siya, kasi madalas nangingibabaw talaga ang takot natin, magpaalam sa trabaho, sa eskwelahan, mga pagpapalda na yan, sa mga kababaihan natin. Yan ang opportunity na maipakita rin sa iba, kung kayo hindi nyo kayang tayuan ang Diyos ninyo, kami kaya naming tayuan. No. Kung sila nagpapaputol ng buhok, ng paikli sa mga kababaihan, tayo pahaba ng pahaba because we always saw that opportunity na maipakita sa Diyos, Lord, kaya ka naming tayuan. Kung ang iba ayaw na, Lord Jesus. Paano yun? Birthday, kasal, binyag, libing ng aking kamag-anak, ngayon linggo. Hindi muna ako pupunta sa church. If you see the hidden opportunity, dito ka pupunta sa church. No. Ano ang mangyayari? Magagalit yung mahal mo sa buhay. No? Oh, sige lang, pag ikaw naman namatay, hindi rin kami a-attend. Malay ko ba kung mamatay na ako? No? Wala na akong pakialam. Malay ko ba? Yung iba, ganun daw a-attend sa kung sino ang para daw pag siya namatay, meron ding a-attend na marami sa kanya. No, bumabawi. But always, mga kapatid, pag nakita natin yung mga pagkakataon na yan, kung paano tayuan ang Diyos natin. No. Mayroon bang hidden opportunity sa pagbibigay natin ng tithes? No. Pag pinag-usapan tong tithes talaga, parang tumatayo yung balahibo ko No. Why, mga kapatid? No. Ayaw natin na mabrandidan. Every time we teach tithes. Ayaw, parang mano yung mga balahibo natin. Kasi parang ayaw natin mabrandidan na hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol, kailangan naman ng church ng pera, kaya nagtuturo na naman sila ng tithes. Hindi ganon. No. But it is our responsibility to teach because this is the Word of God. No. And in giving tithes, mga kapatid, kahit nga na lang ibang usapan tong sa offering, kahit dito muna sa tithes. No. No. Sa atin na matagal nang nakakita, the hidden opportunity in giving tithes, nakita natin kung ano ang reward nito, mga kapatid. Lord, nakakatakot. Lord, uuwi pa ako mamaya. 10 piso lang to ang laman ng bulsa ko. Madadaan ang offering bag, ibibigay ko pa. If you see the opportunity na maipakita sa Diyos, di bali na Lord, kasi talagang sabi ng puso ko, ibigay ko sa iyo ito. Kahit yan lang, you will see the reward. No. Pero, ano ang kailangan, mga kapatid? Ang mangyayari lamang bago mo magawa yan, if you see the opportunity, patayin mo munang takot mo. No. At again, hindi naman tayo sindikato dito. No, sino yung nagbibigay ng tithes? Okay. O, sino yung hindi? Okay. O, ilang taon na? Okay. O, mamaya, imitingin sila lahat. Asan yung No? Asan yung 45, Brother Welp? No, kasi banatan na natin lahat ito. Hindi tayo sindikato dito. No, for 40 years, andito ka, hindi ka palalayasin dito. No, kahit hindi ka nagbibigay ng tithes, but if you are 100% perfect attendance ka rito, hindi ka naman sasabihin na umalis ka na kaagad dito, hindi ka sasabihan. No. But again, you must saw the hidden opportunity. No, na pag nakita mo yan, ano ang benepisyo? No, hindi ka naman sasabihan dito, brother, ikaw, ang tagal mo nang hindi nagbibigay ng tithes. No, walang ganyanan dito, walang pahiyaan. Ikaw dapat ang makakita yan. Why? Because those people na matagal na sa church and we exercise this, matagal na rin silang nag-i-enjoy sa reward niyan. No? Matagal na tayong nakikinabang. At kung ikaw, hikahos pa rin, you ask yourself, why? No, kasi ang Diyos hindi nagkukulang. No, anong gusto niyang makita sa atin? Makita niya kung paano natin siya panindigan. No, Lord, ito natatakot ako Tanggalin mo yung takot mo. Palitan mo na may tiwala ka sa akin. No, ganito po pambayad ko pa sa bill to Huwag mong pakialaman yan. Basta isubukan mo lang. No, hindi tayo dito, hindi tayo nambubula, hindi tayo yung parang motivational speaker.
Hindi tayo ganito rito. Na ito, gawin mo, gusto mong yumaman, you try this one, you try this, if you invest, ganito. Hindi ganun. No, we're talking about the Word of God. No, andyan ang takot. Hirap tayo at takot tayo na harapin ang bawat pagkakataon dahil may takot tayo. Pero anong sinasabi ng Diyos natin? Tiwala lang, tiwala lang. No, kaya anong nangyari mga kapatid? Ito, basahin ko lang ng mabilisan para matapos na tayo. No, sa Deuteronomy, para mabilis tayo, tapusin na natin ito. No, sa verse 32, chapter 1 ng Deuteronomy, yet in this thing, you did not believe the Lord your God. Hindi kayo naniwala sa Diyos ninyo. Sa verse 33, who went in the way before you to search out a place to pitch your tents in the fire by night, to show you by what way you should go, and in a cloud by day. So, hindi kayo naniwala. Ang dami ng ginawa ng Diyos ninyo. Sinamahan kayo sa wilderness. Sa 34, and the Lord heard the voice of your words and was wroth and swear, saying, surely, ito ang resulta sa kanilang mga ginawa dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos. And the Lord heard the voice of your words and was wroth and swear, saying, surely there shall not one of this men of this evil generation see that good land which I swear to give unto your fathers. No? Save, ito ang reward ni Caleb and Joshua. Save Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children. No, pati ang kanyang mga anak, lahat ng maapakan niya doon ay bibigay ko yan sa kanya, because he hath wholly followed the Lord. Also the Lord was angry with me for your sake, saying, thou also shalt not go in thither. Sabi ni Moses, pati ako tuloy na damay, hindi rin ako makapasok sa promised land, dahil sa tigas ng ulo ninyo, ako nagalit din. Sabi niya, nadamay tuloy ako. For 40 years, wala na akong ginawa kung hindi mag-absorb ng stress, lahat na lang. No, why? Nagalit ang Diyos, dahil nung nagalit din si Moses, he struck the rock twice. No, nagalit ang Diyos kasi yon ay type and shadow that Jesus will be smitten only wise. He will be hung on the cross only wise. Only once. Yung ginawa ni Moses, pinalo niya ng 2 beses. No, sabi niya, pati ako tuloy nadamay. No, sa 38, but Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither, encourage him, no, for he shall cause Israel to inherit it. No, sabi niya kay Joshua, i-encourage mo siya. Why? No, hindi ibig sabihin leader ka, hindi ka natatakot. No, sabi niya, encourage mo, palakasin mo pa siya. No, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na yung mga members, brethren lang natin, ang kailangan ng encouragement. All of us needs encouragement. 39, moreover, your little ones, 20 years below, which said you should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it. No? Say, praise the Lord. So ito, mga kapatid, ang mundo ngayon, wala talagang tiwala sa Diyos. They never saw the opportunity na maglingkod sa Diyos, but we will not lose this opportunity habang may pagkakataon na tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon to serve Him, to worship Him, to praise Him. We will continue to do it, mga kapatid. Why? Because God has promised us, at tayo lang ang nakakita ng mga pagkakataon na ito, opportunity na maglingkod sa Kanya. And the reward that is waiting for us in heaven is a very great reward. And we should continue. Thank you, Jesus.